We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Tulo ka adlaw una ang bag-ong tuig. Atong sayron karon ang sitwasyon sa Davao City Overland Transport Terminal. Pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Kent anam-anam na nga nangabot din sa Davao City Overland Transport Terminal ang mga pasaherong biyaheng probinsya aron dito sa Ulugon ang bag-ong tuig. Dili pa nga nakataas ang pila sa mga pasahero gawa sa dikot aron iagi sa baggage scanner ang tanang mga gamit. Sa sulod mismo sa terminal, hapsay sab ang dagan, sanglit puno pa ang tanang garahian sa mga bus nga nakaparada aron magulat og pasahero. Hinuon sa karon, kung mano ka din sa dikot, dili pa punuan ang mga bus apan nag-anam-anam na og abot ang pasaherong biyaheng probinsya. O galing mapuno na dayon ang bus sa mga pasahero, gilayon kining palargahon o dili na sundo ng ilang time interval. Sumala sa Dikot Management, ana sa 50 hangtod 75,000 nga mga pasahero ang nagapanukad ug sakay dinhi sa terminal matag adlaw. Alang sa mga buot i-check ang bus schedule ingon man pa-reserve og seat, labi na kadtong gawas sa Davao Region ang biyahe. Mamahimong i-check una ang booking portal ug official social media accounts sa bus companies. Kenta uman karong hapon, sanglit wala na trabaho ug holiday ugma, daghan-daghan na gayud kuno ang mga pasahero ug labi na ugma sa adlaw ang pagdagsa nila kay lagi sa 31 sugato na ang bag-ong tuig. Busa sa itong mga kapuso no nga maabotin sa terminal siguro no nga kung layo yung biyahe kinahanglan mo mag-book online aron maka-reserve gayud og seat o dili mo dugay nga maghulat og mga bus dinhi sa terminal. Hinuon sumala sa Dikot Management ang mga bus companies doon na mga special permit aron makabiyahe ug maka-augment ug galing mudagsa gayud ang mga pasahero. Kana ang latest gikan din sa Davao City Overland Transport Terminal amping sa biyahe mga kapuso. Kent. Gang salamat Argil ug mayong buntag sa inyo diha. Arestado ang usa ka pulis sa Davao City human gireklamong nanion og pusil. Ani ang report ni Jandy Esteban. Trauma og kahadlok ang gibati nining nagreklamo kinsa mihangyo nga dili na siya panganlan. Human gitiunan matud pa siya og pusil sa usa ka pulis sa Purok 9A Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City niadtong December 27 sa kadlawon. Sumala niya, nakita na ang sakyanan nga nagliko-liko og dagan sa dalan. Dihang miparada kini, nakita daw sa biktima nga nadautan og ligid ang sakyanan sa sospek dinhi sa bahin sa kalsada sa mong lugar. Rason nga iyaha kining giduol kay basin ng inahanglan og tabang. Apan, kalit naman hinuon daw mibunlot og pusil ang sospek ug gition kini kaniya. Gipugngan pa siya sa iyahang kauban. Namatikdan pa sa biktima nga daw hubog ang sospek. Giingon, boss, nadautan mo. Kay naplat man iyang sakyanan. Gusto na ko kanang makatabang basin wala sila tolls. Nakasa niya, nainalagpot isa ni dagan ko man. Nagukod pa dyan ko niya. Tinadyon akong dagan. Wala pa niya nasayran nga pulis ang sospek. Sanglit wala kini naka-uniforme. Gibati nimo. Grabe yung trauma mo, dili ko katulugan tong karon ba. Sa tinuod lang. Situon nimo ato. Siguro wala. Pasalamat ko. Ginola. Wala dyan ko niya na wala gin nakabuto. Nantion lang niya. Daling nanawag og tabang ang biktima hangtod sa naabot ang responder sa Tugbok Police Station ug daling giaresto ang lalaki ug didto na nailhan ang suspect nga si Police Master Sergeant Frederick Caburnay. Si Caburnay na-assign sa Police Retirement and Benefits Unit 11. Ang suspect balhog na sa prisuhan. Midumili na sab kining magpa-interview. According to him, ako man siyang gipangutana nga anong gitutukan nimo ana. Wala pa daw siya kabalo nga kinsa to ni doon sa iya ha.
to him, basig kwan po ba? Basig hold upper po, di galit pa ni dool. Iyahang gikon bunot po daw iyahang baril. Napasakahan ang sospek og kasong grave threat. Inquest na siya ma'am, na-file na ang case against iyaha. Okay. And ang criminal pa lang to ma'am, so as of daw, nagakuan po daw ang iyahang yung mother unit, nagkuha ang mga pertinent documents para for filing sa iyahang administrative case. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Nailhan na ang 8 sa napulo ka mga New People's Army nga namatay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Malaybalay City, Bukidnon atol sa adlaw sa Pasko. 4 ka mga lider sa rebuilding grupo lakip sa mga namatay sa maong engkwentro. Ani ang report. Gikumpirma sa 4th Infantry Division Philippine Army nga nailhan na ang 8 sa napulo ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Malaybalay City sa Bukidnon niadtong adlaw sa Kapaskuhan. Lakip sa mga napatay ang 4 ka mga lider o adunay katungdanan sa rebuilding grupo. Gilangkuban kini ni Beverly Sinunta alias Ayang, Secretary sa Sub-Regional Committee 2, iyang bana nga si Alfredo Banawan alias Alab, Deputy Secretary, ug ilang anak nga si Chenchen Banawan alias Pau ug Chinchin. 15 mga residente sa sitio Trukat, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon. Patay sab sa engkwentro si alias Sab-a Umuloy, 15 giila nga Vice Commanding Officer sa Sub-Regional Centro de Gravidad, SRC2, North Central Mindanao Regional Committee. Residente kini sa Talaingo, Davao del Norte. Ang ubang namatay, giila nga sila Louie Bada alias Louie, Bebot Sulinay alias Ligid, Benita Singaman alias Pining, ug Aurelio Gonzales alias Alvin. The identification of said cadavers was based from the data profile po natin, confirmed ng mga former rebels, and of course, in-identify din sila ng mga families na nagka-claim doon sa mga bangkay where kung saan na i-transport natin na funeraria noong 27 yesterday. Kainumduman nga pasado alas 3 sa kadlawon niadtong December 25 nahitabo ang sagunson nga engkwentro tali kasundaluhan og NPA sa nagkadayang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon. Milungtad ang engkwentro og sobra usa ka oras diin napalgan ang patayng lawas sa mga NPA atol sa clearing operation sa kasundaluhan. Na-recover sab sa kasundaluhan ang mga gamit ingon man armas nga gamit sa mga napatayng NPA. Nakumpirma na sab sa kasundaluhan kung ano nagtapok ang grupo sa nahitabuan sa encounter site. The said group is consolidating because of the supposed celebration of anniversary, and at the same time there was an information prior to this incident na they are planning to conduct atrocities. Sa karon, ginaatiman na matud pa sa kasundaluhan uban ng Malaybalay City LGU ang pagpahiluna sa patayng lawas sa mga NPA. Padayon ang panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga nahibiling miyembro sa NPA nga motahan na ug mobalik sa sabakan sa gobyerno. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Paibalo sa ato mga kapusong Dabawenyo, sugod karong adlaw, temporaryo nga isarado ang pipila ka mga kadalanan sa dakbayan sa Davao alang sa mga aktibidad subay sa kasaulugan sa Pasko Fiesta sa Davao 2023. Ipahimangnuan sa Davao City Transport and Traffic Management Office nga sugod karong adlaw December 29 hangtod na sa January 1, temporaryo nga isarado ang dalang Rojas Avenue gikan sa Ponciano Rotonda padulong sa corner Padre Gomez Street. Kini alang sa ipahigayong paghinugyaw sugad sa bagong tuig nga usa sa mga aktibidad sa Pasko Fiesta. Isarado among dalan sugod alas 8 sa gabi sa December 29 hangtod sa alas 4 sa kadlawon sa January 1. Busa abiso sa CTTMO nga moagi sa mga alternatibong ruta. Ubay-ubay ka mga Dabawenyo ang nakabenepisyo sa libreng flu vaccine sa Davao City Health Office. Ani ang report ni Argil Relator.
Base sa latest disease surveillance report sa DOH, gikan January hangtod November 25 karong tuiga, niabot na sobra 193,000 ang natalang flu-like cases sa nasud. Di inanguna ang Davao Region nga dunay kapin 27,000 cases. Busa ang Davao City Health Office mihanyag og libreng flu vaccination nga gipahigayon sa People's Park adlang Huwebes. Si Tatay Herman, 54 anyos, uban sa iyang asawa, milinya gayod aron mo avail sa libreng flu vaccine. Importante gayo daw nga malayo sa flu. Ilabi na karong pausab-usab ang dagan sa panahon o dili na sab required ang pagsuot og face mask, ilabi na sa mga panagtapok. Para sa kuha lang is para safe punta sa mga flu. Kung napay gani pneumonia, mas pwede paghinta. Wala sab gipalampas sa 75 years old nga si Lolo Eufronio ang higayon nga magpapakuna kontra flu. Kini agig pagprotekta matud pa sa iyang kaugalingon, ilabi pa nga nahisakop na siya sa mga vulnerable sector. Bako na parmintig yun ako uway sipyat. Salamat gani kay may libre ga. Mulungtad hangtod Biyernes ang libreng flu vaccination sa Davao City Health Office sa People's Park. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ana kita dinhi karon sa Eusebio Bulaong Public Terminal sa General Santos City. Karong adlaw, ginalauman nga daghan sa ato mga kapuso ang manguli sa ilang tagsa-tagsa ka lugar alang sa pagsugat sa bag-ong tuig kauban ang ilang banay. As of 8:11 karong adlaw, hawan pa ang public terminal dinhi sa Jansan. Gani milarga na ang pipila ka bus bisan dili pa punuan ang mga lingkuranan. Apan alas 5 sa hapon hangtod sa last trip alas 10 sa gabi unya, lauman matud pa nga daghan gayod ang mga mobiyahe. Busa aron dili mahasol sa pila, binta matud pa nga mobiyahe na samtang sayo pa og aron malikay sa heavy traffic matag rush hour. Samtang wala gihapon kabag-uhan sa schedule sa biyahe sa bus, alas 2 gihapon sa Kabuntagon ang first trip og alas 10 sa gabi ang last trip og hangtod lang alas 7 sa gabi ang non-stop bus trip padulong sa Davao City. Amping sa biyahe mga kapuso og advance Happy New Year. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka tarsier nga napalgan sa Dapitan City, gibuhian na sa protected area sa syudad. Pinaagi sa usa ka residente, usa ka tarsier ang napalgan sa Barangay Banonong sa Dapitan City. Dali kining giadtuan sa City Environment and Natural Resources Office o gisusi ang maong tarsier nga nadakpan. Humana nga nasigurong anaa sa maayong kahimtang ang maong mananap, gibuhian na kini sa senro sa Rizal Protected Area sa lungsod. Pag-awhag sa senro kung ugaling adunay mapalgang bisan unsang endangered species, i-report gilayon kini sa kagamhanang lokal aron matabangan og mapahimutang sa ilang saktong puloy-anan. Pipila ka mga kanhi miyembro sa New People's Army misuporta sa pakigbatok sa terorismo sa Mindanao aton sa gipahigayong peace rally sa Zamboanga del Norte. Gisalmutan sa 16 ka mga kanhi miyembro sa New People's Army ang gipahigayong peace rally sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte nga gipangunahan sa National Freedom for Peace Movement. Sa mga plaka o banners, mabasa ang mga mensahe mahitungod sa panawagan kalabot sa pag-undang sa terorismo sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, kon CPP-NPA. Sa usa ka programa sa Municipal Gymnasium, nagpaambit sab ang mga kanhi miyembro sa NPA sa ilang testimonya batok sa rebeldeng kalihukan. Mga kapuso, this morning, atong makauban sila kapuso actress Rochelle Pangilinan, Mark Heras ug Queen Dom Diva Jessica Villarubin. Unsa ka ang angay atangan kanila? Ato kanang sayron sa pakiginabi ni Krisa Dapitan dinhilang sa BizTalk. Maayong buntag mga kapuso, we're down to the last few days of 2023. But before we welcome 2024, samahan niyo muna ako today with our special guests. Mga kapuso, please welcome Rochelle Pangilinan, Mark Heras, and the Queendom Diva, Jessica Villarubin. Good morning! Ayun! Pakigreet naman natin mga kapuso dito sa Mindanao. Hi mga kapuso, magandang umaga po sa inyo lahat at yun lang. Grabe naman. Maayong buntag. Parang, Copy-paste maayong buntag.
Ayun, sige. Pero una-una sa lahat, kamustahin muna natin yung performance niyo sa Sibugay. Yun. Kamusta yung ano yung feeling na makapag-perform ulit tayo or kayo sa ating mga Sibugay noon, sa mga kapuso nating Sibugay noon? Actually, first time ko mag-perform sa Sibugay. First time ko sa Zamboanga. So, napakainit ng pagtanggap ng mga tao dito at masaya kami na nakapag-perform kami dito. And of course, masaya sila. Nag-enjoy naman sila. Ang daming tao. Ayun, sabi ko nga, di ba, we're down to the last few days of 2023. Ito naman yung tanong natin, no? What is the biggest lesson that you learned so far this year? Dapat talaga matuto kang makontento sa buhay, sa mga narating mo, di ba? Parang ganoon parang magpasalamat ka sa lahat ng nakamit mo. Kasi kapag it doesn't mean na kapag nagkaroon ka ng parang nakontento ka sa buhay, it doesn't mean na parang tinatamad ka mag-grow or ayaw mo mag-grow. Ang pinapakita mo lang doon is masaya ka doon sa narating mo, masaya ka doon sa buhay mo. Kasi nga ang lagi ko sinasabi or parang ina-advise ko sa mga kaibigan or sa mga tao or kahit sa asawa ko mismo, parang ang buhay natin sobrang maiksi lang. So, wag mo munang isipin yung future, wag mo na isipin yung past. Doon ka muna mabuhay sa present kasi yun yung importante, di ba? So, Katatapos na, of course, nating Queendom Live Concert out. Queendom Live Concert, diba? So, kamusta naman yung ano yung parang magiging next step natin? Siyempre, papasok tayo ng bagong taon. Ano yung parang na-foresee mo for next year? For next year, sana yung Queendom, madami pa kaming lugar na mapag-performan. Maybe not here sa Philippines. Sana manifesting outside. International. So, yun yung nakikita ko sa Queendom. Sana malayo pa yung mararating namin. And we're very thankful sa support ng mga kapuso natin sa aming first ever Queendom Live. Maraming salamat po. At sana po ay suportahan nyo kami hanggang sa huli. Yun po. Congratulations ulit. Thank you. Pero eto since sabi nga natin, diba, 2024 na, if there's something na dadalhin ninyo sa etong taon na tong 2024, ano iyon? Yung sa kabila ng pagod, pero yung love yung natitira na nanggagaling sa pamilya ko, yun ang pinaka-the best kung dapat kong dalhin sa 2024. Kasi tatanggap pa ako ng maraming trabaho so kailangan hindi ako mapagod. At this point, no, syempre, hindi makukumpleto yung Zamboanga experience ninyo kung hindi nyo matitikman ang isa sa mga delicacies ng Zamboanga. So we have here, hulaan nyo na lang ano to. Ay, charot. Hindi. Hindi. Ito ay isang, tawag namin dito sumanlatik daw, de Zamboanga. So, first time nyo ba? Sabi nyo yung first time sa Zamboanga, so baka na-try nyo na to? Puto si Kwati. Nauna na ho si Mark Heras at hindi niya po napagkintay. masarap siya, medyo maganit. Ayun. May nyug, parang nyug. May nyog sa loob. Ayun! So nag-enjoy na ho si Miss Rochelle Pangilinan at Mark Heras at Jessica Villarubin sa ating kakanin. So ayun lamang, maraming salamat sa oras na inilaan nyo dito sa atin, sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much for visiting also Zamboanga, Sibugay. Ayun. Ngayon muli, maraming salamat Miss Rochelle Pangilinan, Mark Heras, and Jessica Villarubin. Pwede nyo pasalamatan ang ating mga kapuso. Muchísimas gracias, mga kapuso. Muchísimas gracias! Ayun. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Garbo karon sa Kapuso Network ang tulo ka awards nga nakuha sa pelikulang Firefly sa 49th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Ani ang report ni Sara Hilomen Velasco. Pakiramdam ko, nung bata ako, buhay. Yung mga story ng nanay ko. Big winner ang pelikulang Firefly sa GMA Pictures of GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Best Picture! Firefly! Nadaugan ini ang major award nga Best Picture. Nakuha sab sa Firefly ang Best Screenplay. Best Child Performer sab si Sparkle Child star Ewan Micael. Kauban sa cast sa Firefly sa midawat sa award, mao si GMA Pictures President Annette Gozon Valdez.
ug si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelion. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. We're hoping na panoorin pa to sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Salamat at sa lahat ng buong production po ng Firefly. To our brilliant cast for bringing the characters to life. It's been a privilege to tell this story and sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw sa ating mga sarili. Ilabihan sab ang kalipay sa child star nga si Yuen. Sa nadawat nga award, bit-bit ang iyang Best Child Performer trophy. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak ng ganitong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi hindi po ako umaasa na ako'y mananalo kaya hindi po ako kinabahan. Anong tinawag na yung pangalan mo? Anong naisip? Sabi ko, ano? Bakit naman natawag ng pangalan ko? So na-realize ko, Best Child Performer. Samtang usa sa mga hangyo sa GMA Pictures nga unta, mudaghan pa ang sinihan nga magpagawa sa pelikulang Firefly. Midaog-sab ang pelikulang Gomburza para sa Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography, Best Production Design, Best Sound Design ug Gatpuno Antonio I. Villegas Cultural Award. Nakuha sab ni Cedric Juan sa Gomburza ang award isip Best Actor. Best Actress si Vilma Santos para sa iyang pagdala sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress si Miles Ocampo para sa Family of Two. Best Supporting Actor si JC Santos sa Malyari. Nakuha sab sa Malyari ang Best Visual Effects, Best Musical Score ug Third Best Picture. Ang Kampon, midaog sab sa Best Editing. Best Original Song ug Gender Sensitivity Award sab ang nakuha sa Becky and Badette. Best Float, Fernando Poe Jr. Memorial Award for Excellence ug Fourth Best Picture alang sa When I Met You in Tokyo. Gipasidungan sab isip Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award si Lily Monteverde sa Regal Films. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Pagmugna og Barangay Solid Waste Management Committee sa matag barangay sa Zamboanga City, mamahimo kunong tubag sa problema sa pagpangolekta og basura sa dakbayan. Gibutyag sa Office of the City Environment and Natural Resources sa Zamboanga City nga gikinahanglan na kuno sa 98 ka mga barangay sa Zamboanga City nga magbugna og Barangay Solid Waste Management Committees aron mabatukan ang problema sa pagpangolekta og basura sa dakbayan. Ang maong komite mamahimong responsable sa pagmugna og pag-implementa sa Barangay Solid Waste Management Program sama sa separate collection schedules of garbage. Lakip ang pagmuntar og 4-bin system sa mga panimalay o establishmento sa mga barangay. Kung asa dunay label ang matag bin nga nabubulok, nare-resiklo, special waste o di nare-resiklo. Ang maong komite kabahin sab sa Solid Waste Management Plan o Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Mga kapuso, tulo ka adlaw na lang, bagong tuig na. Maukat to ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.